nasaan ang Diyos sa usapin ng pagkagutom? Sinong tao ang may pananagutan sa pagkagutom? At anong lugar ng mga Kristiyano sa usapin ng pagkagutom? Ang study na ito ay galing sa material ni Pastor Noel Espinosa na talakayan sa Biblia, Bible Study Outlines ng sari-saring paksa para sa pag-ebanghelyo. At ang pag-uusapan natin ngayon ay gutom. Ama namin, maraming salamat po na meron kaming pagkakataon para mapag-aralan ang usapin ng gutom. Nihiling namin na bigyan mo kami ng maliwanag na perspektibo, maluwag na perspektibo, nagpapakumbabang perspektibo ayon sa salita mo, sa ilalim ng salita mo. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming nagugutom sa mundo kahit na marami na yung mga masagana. There remains poverty and world hunger despite the advance even in food technology. Ang dami na ngayon ng mga paraan kung paano mamumultiply ang pagkain, marami ng mga paraan paano makapag-cultivate ng pagkain, pero nanatili pa rin yung world hunger. Nung sinulat to ni Pastor Noel, itong material na to, higit daw sa 840 million ng mga tao yung nagugutom, kulang sa pagkain sa buong mundo. At more than 153 million, imagine, 153 million ay mga bata, ages 5 pababa. At 6 million ng mga bata daw, ages 5 pababa, ang namamatay sa gutom bawat taon. Siguro iniisip natin, hindi totoo yun. Yung panakot lang yun ng mga magulang natin kapag ayaw natin kumain. Maraming namamatay sa gutom, kumain ka. Pero totoo yun. May ganong mga pangyayari. Yung kakulangan sa pagkain, marami ang masamang nadudulot, hindi lang pisikal, maging sa isipan. Maraming mga bansa yung kayang magkaroon ng sapat na pagkain, pero marami ring mga bansa ang kulang sa pagkain in terms sa ratio ng kanilang population at ng food supply. Nasa loob o labas ng bansa, 54 na mga bansa ay kulang pa rin sa pagkain. Ang Diyos sa usapin ng pagkain, kapag meron tayong kasapatan, yan ay pagpapala na mismo ng Diyos. When we have enough on one day, kapag meron tayo na kasapatan sa isang araw, wala ka man reserve bukas pero meron ka ngayon, may kinain ka ng umaga, may kinain ka ng tanghali, may kinain ka ng gabi, kahit wala pa yung bukas, yun ay pagpapala na. Kahit walang laman yung ref mo, basta may kinain ka ngayon, yun ay pagpapala galing sa Diyos. Psalm 107 verse 9, quote, "Binigyang kasiyahan ng Diyos ang nauuhaw, binusog niya ang nagugutom," end quote. 2 Corinthians chapter 9 verse 10, quote, "Siyang nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na kakainin," end quote. Dito matatama yung mga ideya natin ngayon bilang na nasa 21st century na tayo, kung saan ang dami na ng mga cravings natin na kapag hindi natin nakuha yung mga cravings natin ay tingin natin mahirap tayo. Iba na yung definition natin ng kahirapan. Ang iisip natin, mahirap tayo kapag hindi natin nakuha yung gusto natin. Hindi natin dinedefine yung sarili natin na mahirap dahil kinapos tayo sa pangangailangan. Naiisip na natin, mahirap ako dahil hindi ko nakuha yung gusto ko. But nakita natin sa scripture, nakita natin, narinig natin mula sa Psalms, mula sa 2 Corinthians, na yung sapat na pagkain ay pagpapala na mismo ng Diyos. Even what is enough is not deficiency. That is a blessing. Kapag nasanay tayo na palagi tayong may sobra, iniisip natin yung sapat ay kulang at ang kulang ay impyerno. That's a wrong way to see it. Ang sapat ay pagpapala. Hindi ang kulang. Ang sapat ay hindi kulang. Ang sapat ay pagpapala na galing sa Panginoon. Hindi kawawa yung meron kang sapat
na pagkain, pangangailangan sa isang araw. Ang usapin ng isang kahig, isang tuka ay pagpapala. Hindi pala siya kawawa. Kung titignan natin yan sa lens ng scripture, ang pagkagutom, pwede rin yan na maging hatol ng Diyos. Nasa kontrol ng Diyos yung lahat ng proseso ng kalikasan. Sa Acts chapter 14 verse 17, nasa pagpapasya ng Diyos yung pagdating ng mga kalamidad. Sinabi yan sa Isaiah chapter 45 verse 7, quote, I form light and create darkness, I make well-being and create calamity, I am the Lord who does all things, end quote. Sa King James Version, ang sinabi doon ay evil. Yung evil ay calamity, yan ay kalamidad. At sa desisyon ng Diyos na magkaroon ng mga kalamidad, ng mga delubyo at mga salot, nagkakaroon ng taggutom. Maaari, hindi palagi, pero maaari na yan ay hatol ng Diyos. Kaya sa usapin ng pagkain, pangangailangan, magkaroon tayo ng diwa ng pag-asa sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, at maging marunong tayo sa paggamit ng mga nilikha na binigay niya mismo. Sino ang nananagot? Sino may pananagutan sa usapin ng pagkagutom? Una, ang sarili niya. Ang tao sa sarili niya ay may pananagutan sa sarili niyang pagkain. Proverbs 16:26, quote, nagpapagalang tao para sa kaniyang sarili, ang kanyang gutom ang nagtutulak sa kanya, end quote. Yung gutom daw ng tao nagtutulak sa kanya to work, mag-labor, to sweat, to do something. Kaya siya nagtatrabaho ay para may mailagay siya sa lamesa. Kaya siya nagtatrabaho ay para may ma-providean niya ang sarili niya. Proverbs 19 verse 15, quote, ang tamad na tao ay magdurusa ng gutom, end quote. Totoo yan. Nangyayari talaga na kapag hindi kumain, hindi nagtrabaho isang tao, siya ay magugutom. That is the direct result. Yun ang cause kung bakit siya nagugutom. Kaya ang katamaran ay magre-resulta ng pagkagutom. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, quote, ang hindi gumagawa, nagtatrabaho, ay hindi dapat kumain, end quote. He who does not work should not have food. Hindi siya dapat bigyan ng pagkain, hindi siya dapat magkaroon ng pagkain. Alam natin yung context sa 2 Thessalonians na may mali silang eschatological view tungkol sa second coming, sa second advent, na tumigil na sila sa pagtatrabaho. Tumigil na sila sa pagtatrabaho. They resigned sa kanilang mga trabaho at hindi na sila nag-work dahil sa maling view nila ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. At sabi ni Paul, no, you work. Hanggang dumating si Jesus, magtatrabaho ka. Hindi porket darating na si Jesus, o may mali silang theology doon na sobrang lapit na daw ng pagdating ni Jesus, kaya dapat tumigil na sila sa pagtatrabaho. No. Si Martin Luther yata yung tinanong na kung darating si Jesus, kinabukasan, anong gagawin niya ngayon? Ang sabi daw ni Martin Luther, magtatanim siya ng puno ng mansanas. He will still plant. Kasi yung faithfulness today, dapat abutan tayo ng Diyos, abutan tayo ni Jesus na ginagawa natin yung kailangan natin gawin. Nagtatrabaho tayo. Si Pastor Noel mismo, ang sabi niya, kung darating daw si Jesus, mamayang gabi, tutuloy niya pa rin yung seminary class ng tanghali. Because work, that is work. Inaasahan na ang isang tao ay responsable sa sarili niya pagdating sa pangangailangan. He is accountable. Hindi siya pwedeng una sa lahat ay sisihin ng iba, sisihin ng gobyerno, sisihin ng lipunan, sisihin ng pamilya, sisihin yung mga kumpanya. Pwera lang ang sarili. Ang unang-unang may pananagutan ay ang sarili. Pero pangalawa, merong totoong pananagutan ang lipunan sa usapin ng pagkagutom. Proverbs 11 verse 26, sinusumpa ng bayan ng isang taong nagtatago ng butil. Pinagpapala ang pinagbibili nito. Ito, end quote.
So may societal effect talaga, mayroon talagang mga nagko-cause ng economic disturbance, ng mga economic problems. Depende yan, pwedeng gobyerno, pwedeng yung mga business people, pwedeng yung kasamaan sa lipunan, pwedeng makaapekto yan sa isang tao. Kaya yung pagkagutom, yan ay problema ng personal na pananagutan o kaya naman bunga yan ng mapang-aping sistema ng lipunan o kaya naman mga problematikong sistema ng lipunan. Now, how about us Christians? Bilang mga believers, anong lugar natin sa usapin ng gutom? Merong 4. Una, maaaring part ng Christian discipleship yung magutom tayo. Part ng pagiging isang disipulo ni Jesus na mayroong mga panahon na mahihirapan tayo. At part ng suffering na yon ay hunger. Kabaligtaran to dahil ginagawang karapatan ng maraming Kristiyano yung kasaganahan sa usapin ng faith. Kapag Christian ka, dapat hindi ka naggugutom. Kapag Christian ka, dapat hindi ka naghihirap. Kapag Christian ka, dapat mas mayaman ka. Yan ang tingin sa pagiging isang mananampalataya. Samantalang pagdurusa ang ipinangako ng Panginoong Hesus. Kung siya ay nagdusa, tayo rin magdudusa. At parte ng pagdurusa ay minsan merong mga hindi kasaganahan. Ang pinangako ng Diyos, maging sa lahat ng pagkakataon ng buhay bilang isang mananampalataya ay sapat na biyaya sa anumang kalagayan. It is sufficient grace. It's not worldly goods, worldly riches ang ipinako ng Panginoong Hesus sa mga susunod sa Kanya. Walang sinabi ang Panginoong Hesus na kung sino man ang kung sino man ang sumunod sa akin, maging disipulo ko ay yayaman. No, you cannot read that. It's actually the opposite. Kung sinong gustong sumunod sa akin, anong sinabi ng Panginoong Hesus? Pasanin niyo ang inyong krus at itanggi niyo ang sarili niyo. Another thing is number 2, tungkulin ang pagtulong sa mga nagugutom. Tungkulin ang pagtulong sa mga nagugutom. Ito yung mandate ng benevolence. Ito yung mandate ng pagkakawang gawa. Ito ay pwedeng individually, by family, at ecclesiastically. Pagtulong ito sa mga totoong nangangailangan. Merong wisdom dito ang mga believers kung sino yung mga tutulungan nila at gaano karami ito pang tutulong nila. Isa sa mga misconception madalas na naging dahilan ng pagkakamali sa usapin ng benevolence ay akala ng isang Kristiyano kailangan lahat ay i-provide niya sa nangangailangan. Hindi, may portion lang na ipangtutulong ka pero hindi mo kailangang ibigay ang lahat sa usapin ng benevolence. Meron ka dapat portion budget para dyan. Maging ang mga churches na may mandate ng benevolence ay dapat merong portion budget para sa usapin ng pagkakawang gawa, sa usapin ng benevolence. Ang usapin ng gutom, usapin ng literal na gutom ay mandate ng Diyos. Mandate ni Christ sa kanyang church. Alala nyo, nag-feed si Jesus ng 5,000, nag-feed si Jesus ng 4,000. May totoong awa siya sa literal na physical na pangangailangan nila. At si Apostle Paul, nakipag-handshake siya kay Peter at kala John. Binless ni Peter, nila John, nila James, si Paul sa kanyang missionary endeavor sa mga Gentiles. Pero ang sinabi nila sa Acts 15, only you remember the poor. Also sa Galatians chapter 2. Sabi ni Paul, yun ang eager niyang gawin, tumulong sa mga nangangailangan. Pangatlo, kailangan ng pagpipigil sa pagkain. So, pwedeng part yung itong gutom sa hirap ng paglilingkod. Ito rin ay inuudyo kanyang Kristiyano na magbigay sa kapwa niya at parte rin ng pagiging Kristiyano na hindi ka dinodominate ng pagkain. Na merong pagpipigil sa pagkain, na hindi yung pagkain yung Panginoon. Maalala yun sa Philippians chapter 3, yan yung enemies of the cross, their gods are their bellies.
Ang mga hindi mananampalataya at kaaway ng krus, ang Diyos nila ay ang sikmura nila. Pero sa kabaliktaran, ang mga believers, hindi sila dapat dinodominate ng kanilang sikmura. May pagpipigil sa pagkain. Sinabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 6, verse 12, quote, "All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything," end quote. Ang ganda. Sinabi ni Paul na sa usapin nito ng freedom, na Christian liberty, pwede kong gawin ng lahat, pero hindi lahat ay nakakatulong at hindi ko hahayaan na merong kahit anong parte ng kalayaan na to ang siyang mag-dominate sa akin, pumanginoon sa akin. At ang unang halimbawa niya, alam nyo, verse 12 yun. Sa verse 13, pagkain. Quote, "Food is meant for the stomach and stomach for food, and God will destroy both one and the other," end quote. Ang hindi dapat mag-dominate sa Kristiyano ay ang sikmuran niya, ang kanyang appetite. Merong usapin ng pagpipigil sa pagkain, kaya may part pa rin ang pag-ayuno, ang pagpa-fasting. Sa usapin ng pagpa-fasting, dito natin makikita yung fourth place ng believer sa gutom. Merong pagpapaalala na merong higit pa sa pagkain kapag nagugutom tayo. Si Jesus, 40 days and 40 nights, nag-fasting siya. At ang unang tukso ni Satanas, ng Diablo kay Jesus ay, "Gawin mong tinapay ang bato." Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, quote, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God," end quote. Ang tindi. Si Jesus ay hindi dominated ng pagkain. Sa panahon na gutom na siya, yun ang temptation ni Satan. Sa panahon na kailangan niya ng pagkain, sinabi ni Jesus, "Hindi pagkain ang kailangan ko." Meron pang superior necessity compared sa food. There is a superior essential. Mayroon pang mas essential kaysa sa pagkain. Essential ng pagkain, may mas essential pa. At ano yun? Salita ng Diyos. Dahil dito sa salita ng Diyos, makikita natin ang buhay. Dito, makikita natin ang kaligtasan. Dito natin makikita ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang pinakamasahol na pagkagutom, na hindi pagkagutom ng sikmura, kundi pagkagutom sa salita ng Diyos. Yan ang parusa sa Amos 8:11-12. Parusa ng Diyos na silang hindi nagugutom sa salita niya, silang mga ayaw sa salita niya, silang inaaksaya yung salita niya, silang tinatanggihan yung salita niya, walang hanggan. I-withhold sa kanila itong beautiful words, wonderful words. These wonderful words of life will be withheld from them. Kaya maalala natin na merong higit na pagkain na mas kailangan natin, at yun ang salita ng Diyos, dahil nandun ang anak ng Diyos, andoon ang Panginoong Hesukristo na kinakain ng isipan natin, kinakain ng pagkatao natin ay salita. Words of God. Ama namin, maraming salamat po sa pag-aaral, mga material na meron kami sa usapin ng pagkagutom. Tulungan niyo po kami na maintindihan ito. Tulungan niyo po kami maisabuhay ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na makita yung higit na gutom at higit na essential at higit na importante. Walang iba kundi ang salita niyo. Walang iba kung hindi ang Biblia, ang 66 na libro. Dahil nandito, ipinapahayag mo ang iyong bugtong na anak. Sa pangalan niya, hinihiling namin ito. Amen.